Hello guys, ayan siya sa Santa Arlene ulit. Ang tagal ko hindi nakagawa ng video, no? Kasi, ang tawag doon, medyo naano ko kasi lagi ako na tawag doon, nakaka-copyright issue kasi last time kasi nung gumagawa ko ng video, may mga music. So, pag-upload ko, nagka-copyright, tapos re-upload ko na naman. So, tinamad na si auntie nyo. Kaso lang kanina kasi may notification ako sa YouTube na ayun, may tanong si Sisi sa atin na si Sis Jane. Nang tanong niya is, pag nag-day off daw, saan tumitira? Tapos, ano ba yon? Wait lang ha, tingnan ko ulit guys. Kasi ipa-flash ko na lang din dito sa screen yung ano niya, tanong niya. Kung pag nag-day off daw, saan tumitira? Tapos, kapag hindi day off, saan daw tumitira? Tapos yung isang tanong niya pa is, sorry, may nag-doorbell. So, yun. Tapos yung isang tanong niya pa is, pero ipa-flash ko para mas malinaw din. Ipa-flash ko sa screen. Tapos, yung tanong niyang isa is, yung parang binibigyan ba ng damit? Ganun sa kukuha ng damit or bigyan ng damit, parang ganun. Tapos, siguro uniform yung sinasabi mo, Sisi ko, no? Ako po ay dito sa Singapore, kung mapanood niyo yung video ko, mga dati-dating video, helper lang po ako dito sa Singapore. So, ang helper dito sa Singapore, guys, is stay in kung saan ang amo nyo nakatira. So, ang tawag dito, bawal kang, nasa rules ng Singapore na bawal kang magtrabaho sa hindi sa nakalagay na kontrata. I mean, hindi nakalagay sa working permit mo. Kailangan kung saan yung address na nakalagay sa working permit mo, doon ka lang pwede magtrabaho. At yes, Sisi, ang helper dito sa Singapore, ang pwede ko lang i-share sa inyo is about sa helper lang. Kasi yun lang yung may experience ako. Yung ibang dito, yung mga stay out or hindi ko maano kasi hindi ko na-experience yan. So, ang sinishare ko sa inyo is based lang sa experience ko. Bali, ang helper dito guys ay isang beses sa isang linggo may day off. So, ibig sabihin, sa isang buwan usually may 4 na beses na day off tayo kasi every week may 4 times a month usually, 'di ba? At usually noon is Sunday, pero depende pa rin sa usapan nyo ng amo nyo kung anong araw ka magdi-day off. Pero usually talaga is Sunday kasi most of the time dito mga employer dito is nagtatrabaho, busy sila sa weekdays, so walang kailangan nila tayo. So usually pag weekend naman nandito sila, kaya minsan lalo pag bata yung mo, kailangan ka pa rin nila pag Saturday, so Sunday ka pinagde-day off. Usually ganun yon. Pero meron din na mga amo na tawag dito, binabayaran yung day off mo. Bali, kakausapin ka nila na pwede bang bayaran ko na lang ang 2 beses na day off mo sa isang buwan, yung 2 beses lang ang pwede ka mag day off, or 3 beses sa isang buwan, babayaran ko yun, tapos 1 beses ka lang mag day off sa isang buwan. Minsan nangyayari yun, kinakausap tayo ng employer natin, usually during bago kayo i-hired. So, tinatanong na rin yan sa inyo na pag tawag doon, pagka in-interview kayo na what if kailanganin namin ng Sunday na ka pa rin sa amin, ang tulong mo, pwede ka bang wag mag day off in case ba sabihin namin na 2 Sundays ka lang magde-day off, tapos yung 2 Sundays is babayaran namin, okay lang ba sa'yo? Syempre guys, para sa akin yun, kung ang punta nyo talaga dito is magtrabaho, pabor yun kasi mataas ang cost of living dito sa Singapore guys. Bawat labas mo, pera. Pero kung halimbawa naman na gusto mo mag-explore, gusto mo ring gumala-gala, kunin mo na yung every week na Kasi bukod sa basic salary mo guys, pagka kinausap ka ng amo mo na babayaran yung day off mo, about $25 ang isang araw mo, babayaran nila yun, so makakaipon ka ng $50 sa halimbawa 2 day off mong babayaran nila. So makakaipon ka sa isang buwan ng $50, i-multiply mo yun, tumaas ang dollars ngayon guys, $45,
$1 SG dollar is 45 pesos ang conversion. So magkano na yun pag inano natin sa Pinas, 'di ba? Kinonvert natin. Tapos plus, nasa bahay ka lang, hindi ka gagastos, wala kang gastos kasi syempre pag nagtatrabaho ka guys, sagot nila yan lahat ng pagkain mo, lahat-lahat. So pag kung lalabas ka, magbabayad ka sa MRT, kumbaga transportation mo, pagkain mo sa labas, syempre sa'yo na yun, di ba? So tapos mapapabili ka pa ng mismo ang mga Filipino food kasi may marami dito mga restaurant, mga kainan, tapos mga ang tawag doon, mga parang supermarket, hindi man supermarket, mga shop ng mga Filipino food, nag-ano din sila, mga snack, mga ganyan, mga lahat ng mga ano, pang beauty products or something. So, matitempt kang gumastos. So, yun talaga yun. Kaya, nasa sayo yun. Bali, depende sa sitwasyon ko ano mo nga dito sa Singapore kung uh, papayag ka or hindi. But mostly, ganun talaga. Actually, nung na-hired ako dito guys, once a month lang talaga ang day off ko. Yung 3 days na off ko is bayad yun ng dati kong employer. Kahit dito sa pangalawang employer ko, ganun din. Once a month. Pero nung nag-aral ako, kasi nag-aral ako ng caregiver dito, yun, tawag dito, inalaw nila ako na every Sunday na mag-day off. Kasi every week kasi iba-ibang tinatackle na lesson namin. So, hindi, mahirap mag-catch up sa yung alam mo yun, nagme-makeup class ka lang pero iba talaga yung talagang nakakuan ka, nandun ka talaga kasi pagka ano yun parang summarize na lang kasi yun pag nagme-makeup class ka hindi ka tulad ng ano na talagang nandun ka talaga, makikinig ka talaga yung oras mo talaga yung professor mag-explain sa'yo yung ganon. So yun, kaya Sisi, pagdating sa ano naman, sa damit, nasabi mo, kung bibigyan ka ng damit, siguro sinasabi mo is uniform, depende rin yun. Yung sa unang amo ko, is dahil newborn baby ang alaga ko at first baby nila yun, medyo maselan sila, may uniform ako. So, may dala din akong mga damit ko. Ang ano ko lang sa inyo, ang advice ko lang sa inyo, pag pupunta kayo dito sa Singapore, huwag kayong susuot ng magdala ng mga maiiksing damit kasi medyo conservative at saka hindi mo pa alam kasi minsan may mga amo na tinitingnan tayo based sa suot natin, based hindi lang sa pananamit, sa kilos natin, sa mga ano, kaya dapat tas minsan kasaktuhan pa yung lalo pag baby ka ang alaga mo, yung nanay nun is parang nasa postpartum ano ba yon, may ganun pa, baka pagsilosan ka or something, di ba? So ang advice ko kung halimbawa tokong or mahaba na jogging pants, pero kung hanggat maaari wag naman sobrang kapal kasi dito guys sa Singapore wala masyadong, maliit na bansa lang to, wala, lalo pag halimbawa sa HDB ka or condominium ka, wala masyado silang sampayan. So kaya di pwede yung mga matatagal matuyo na damit, dapat yung mabilis lang matuyo na damit ang suot nyo. Yung unang amo ko, may uniform talaga ako kasi ano, provided nila yun, tapos libre yun. Tapos syempre umaga at saka gabi nagsha-shower ako, so pag gabi nasusuot na lang ako ng kung anong damit na dala ko galing Pinas. So yun, wag na rin kayo magdala ng sobrang daming damit kasi pagdating dito excuse me, maraming bilihan dito mga ukay-ukay guys, or kung ayaw naman na parang iyo sa inyong ukay-ukay, pero dito guys grabe, marami ditong mga mabibilhan ng mga mura lang. Pag nandito na kayo pwede kayo mag ano sa akin, marami talaga na pwedeng mabiling mga mura dito. So magdala lang kayo ng mga gamit na damit na tingin nyo is parang ano lang siya sa mga ilang buwan na ano, yung pag nag-day off ka halimbawa, 'di ba, 4 na beses lang siya sa isang buwan. So yung damit na panlakad nyo lang, yun lang yung anuhin nyo, dalhin nyo 4 na sets, ganun. Tapos din na next ano naman na niyan, may sweldo na kayo niyan. So makakabili na kayo, hindi naman mga mamahalin, hindi mamahalin ng mga ano dito. Pili kayo nung mga may namin okay dito, $1, $2, $3 hanggang marami guys. So hindi nyo na kailangan galing pang Pinas ang dalhin nyo papunta dito. At saka magbabago ang taste nyo pag nandito na kayo kasi depende sa makakasalamuha nyo. Kasi grabe, dito wala silang pakailaman kahit anong isuot mo damit, kahit pag short ka dyan, ganon. Pero i-consider mo rin
pakiramdaman mo rin yung magiging amo mo, kung conservative ba sila o hindi. Yung mga amo ko kasi walang pakialam sa suot ko pag day off. So, yun lang.